Okay, so sa video to, i-explain ko sa inyo kung ano yung quadratic equation, saka kung paano mag-illustrate and mag-identify ng A, B, at C. So ito yung unang lesson ng grade 9 first quarter. So sobrang basic lang nito. So ang quadratic equation is a mathematical sentence of degree 2. So ano, nung grade 8 kayo, ang inaral nyo linear equation. So ngayong grade 9, ang aaralin nyo is quadratic. So from the word degree to, ibig sabihin, yung variable, highest exponent ng variable is squared. So, kung matatandaan nyo, nung grade 8 kayo, linear yung inaral nyo, y is equal to mx plus b. Example, y is equal to 3x plus 4. O kaya, 2x plus y equals 6. So, linear to. Kung titignan nyo, yung pinakamataas sa exponent nan is 1. Walang squared. So, dito sa quadratic equation, is squared yung pinakamataas na exponent. So, yun lang. Ang format ng quadratic equation, ax squared plus bx plus c equals 0. Where a cannot be 0. Ibig sabihin, yung a, yung coefficient ni x squared, bawal siya maging 0. Kasi pag naging 0 siya, edi wala na yung x squared. Hindi na siya quadratic equation. Linear equation na ulit siya. So, ganun lang yun ka-simple magets. So, ganito yun. Meron ako dito examples ng quadratic equation tsaka linear equations. So, para makita nyo yung pinagkaiba nila. Kung titignan dito sa right, sa left, ito mga examples ng quadratic equation. So, 6x squared plus 11x minus 35 equals 0. Quadratic yan kasi, x squared. Ito naman, 2x squared minus 4x minus 2 equals 0. Ito, negative 4x squared, blah, blah, blah. Ito, 20x squared. Ito, x squared minus x minus 3. Ito, 5x squared. So, kita nyo, lahat ng highest exponent dyan is squared or 2. So, degree 2. Nasa second degree yung equation. Ibig sabihin, quadratic siya. Pagka 3 or cubic equation na tawag dun. So, hindi nyo pa matatakal yan ngayon. Etong nasa right side, kung titignan nyo, ito yung topic nyo ng grade 8. Linear equation to kasi kung titignan nyo mabuti, walang naka-square dyan. Lahat ng variable ay nasa first degree or 1 lang yung exponent nila. So, walang naka-square dyan. So, yun lang pinakaiba ng quadratic sa linear equation. So, may part ang quadratic equation. Ganito lang siya kasimple. So, eto, tingnan nyo to, x squared plus 6x plus 9. So, di ba sabi, ang quadratic equation ay ax squared plus bx plus c equals 0. So, lagyan ko to equals 0. May part ang quadratic equation na hati yan sa tatlo. So, lalagyan ko ng highlighter para mas maintindihan. So, yung una, ito, yung ax squared, yan yung quadratic. So, ito yun, yung x squared. Yung a is yung coefficient ni x squared. Ibig sabihin, yung number na nasa unahan ni x squared. Anong number na nasa unahan ni x squared? Wala. So, pag wala, 1 yun. Hindi naman natin sinusulat ang 1. Yun na yun. Ayun yung unang part, yung quadratic. Ang second part is yung linear. So, ayun yung, ito yung bx. So, ayun yung 6x. Ibig sabihin, yung b, yun yung kasama ni x. So, in this case, 6. So, yung last part is yung c. So, para mas madaling mag-get, c, constant. Constant means number lang. So, yun yung 9. So, c is equal to 9. Ganun lang. So, itong given na x squared plus 6x plus 9. Yung a nan is 1, yun yung kasama ng x squared. Yung b is 6, yun yung kasama ni x. Tapos yung c is yung 9, yun yung constant. So, ganun lang. Yun yung tatlong part ng quadratic equation. So, para matest, try natin sagutan tong mga to. So, bibilisan ko na lang. Pwede nyo naman ulitin tong video ko pagka hindi nyo na-gets. So, yung una, 6x squared plus 11x minus 35. Yung a is 6, yung b is 11, yung c is negative 35. Ganun kasimple. So, kailangan kasama yung sign. Huwag nyo iiwan yung sign. So, itong pangalawa, a is 2. Wait lang, ulit. Sulat. A is equal to 2. B is equal to negative 4. Tapos C is equal to negative 2. So, again, kailangan kasama yung sign. Number 3, A is equal to negative 4, B is equal to negative 7, and C is equal to positive 12.
Number 4, A is equal to 20, B is equal to negative 15, and C is equal to negative 10. Di ba madali lang? So, number 5, A is equal to 1. 1 yan ah. Ito yung x squared minus x minus 3. 1 yan kasi walang nakasulat. So, yung B, negative 1. Kasi negative x eh. And then yung C is negative 3. Number 6. So, 5x squared minus 2x minus 9. So, isang tingin lang alam nyo na agad dapat yung sagot dyan. Ayun. Madali lang naman siya tingnan. So, paano naman tong last 3? Ito muna solve natin. Itong 3x tapos quantity x minus 2 plus 10. So, lagay ko dito. Yan. So, paano natin yan isa-solve kapag ganyan? Ano yung A, B, at C? Hindi natin alam. So, kapag ganito yung given, isa-solve nyo muna bago nyo kunin yung A, B, C. So, tandaan nyo, kailangan laging nasa form na ganito. AX squared plus BX plus C. So, madali lang naman yan. Pag ganito yung given, i-distribute nyo yung nasa labas sa loob. So, 3x times x, edi 3x squared. Then, 3x times negative 2. So, negative times positive, magiging negative. Tapos, 3 times 2 is 6, edi 6x. And then, equals 10. So, di ba, tandaan nyo tong format, ax squared plus bx plus c equals 0. So, kailangan lahat ng nandito sa right side, mailipat natin sa left side kasi kailangan 0 siya. So, itong 10, kailangan natin i-transpose dito sa left side. Pag ginawa natin yun, si 10 magiging negative 10. Kasi di ba nagbabago ng sign pag tina-transpose. So, wala na matitira dito. Ibig sabihin, itong given na to, nandun na siya sa format ng quadratic equation. Saka natin hanapin yung ABC. So, madali na yan. 3, negative 6, tsaka negative 10. Yun, gano'n lang siya ka-basic. So, itong next is 2x plus 5, then x minus 1 equals negative 6. So, hanapin natin A, B, at C. So, hindi natin yan masasagutan pagka ganito yung given FOIL method dyan. Yan. So, solve nyo na lang. 2x squared minus 2x plus 5x minus 5 equals negative 6. FOIL method lang yan. Then, combine like terms. Itong 2x tsaka 5x. So, negative tsaka positive, magiging 3x. Positive 3x. Then, negative 5 equals negative 6. So, yung negative 6, kailangan natin i-transpose sa kabilang side. Kasi nga, di ba kailangan 0 yung right side. Pag ginawa natin yun, si negative 6 magiging positive 6, so magiging plus 6. Then, last na, negative 5 plus 6 is 1. So, ang final answer, yan. Etong part na to yung simplified. Yung nasolve na natin to. Saka natin hanapin yung ABC. So, yung A is 2, B is 3, and C is 1. Yun. So, last number, 6x squared equals 9. So, sobrang basic. Kailangan yung right side 0 lagi So, itong 9, lipat mo doon sa kabila. Magiging 6x squared minus 9. Magiging negative siya. Equals 0. So, hanapin natin yung A, B, at C. Yung A is 6. Ayun yung kasama ni x squared. So, 6. Di ba yung B, ayun yung kasama ni x? Dito sa given na to, nasan si x? Wala na si x. So, dahil wala si x, 0 yun. So, pwedeng maging 0 anong B at C. Pwede siyang maging 0. Pero, bawal maging 0 ang A. Tandaan nyo yun. So, yung A is 6, yung B wala, kasi wala namang x dito. Pero yung C is negative 9. Yun. Last na. Paano kung ang given 3x squared equals 0? Ayun lang, 3x squared equals 0. Quadratic pa rin yan. Basta may naka-square, quadratic pa rin yan. So, ang A niya is 3. Pero ang B niya wala. Wala namang x dito eh. Tapos ang C rin wala. Wala rin namang constant. So, B at C, pwede siyang maging 0 pero bawal maging 0 ang A. Ang A ay any number except 0. So, yun lang. Ganun lang kasimple ang unang lesson nyo sa math ng grade 9. I-follow itong TikTok ko saka bahala kayo sa buhay nyo. Na pala.